tumatakbo kami, may naririnig ko yung mga aso. Lord! Ayun, magandang araw mga kwentuhan. At welcome back sa ating channel. Nandito na naman tayo para sa ating panibagong episode ng ating Kwento Mo, Ikwento Ko. Today, we have a very special guest. Matagal na siyang manggagawang Pilipino. Ngayon, pakinggan natin kung anong kwento ng buhay niya bilang isang OFW. Pakinggan natin ang kwentong OFW ni Tita Lydia. Yan. Tita, magandang araw po. Ako si Lydia Malig, taga Bacolod, Pampanga. Pero lumaki ako sa loob ng kampo, ng Camp Aguinaldo. Doon ako nakapag-aral hanggang elementary, hanggang third year high school sa loob ng kampo. Tapos nag-retired ang father ko, umuwi kami ng Pampanga. Doon kami natuloy ko yung high school, graduate ko. Sa Pampanga? Sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga. Tita, matanong ko kayo, bakit yun naman naisipang mag-abroad? Ako, noon hindi ko naisipan talagang mag-abroad dahil napakaganda ng buhay noon. Opo. Dahil ako'y natuto akong nagtinda ng damit. Dahil noong pagkatapos kong nag-graduate ng high school, ang father ko, ina-enroll ako sa FEU. Ayaw ko mag-aral. At dahil may tiyahin ako sa Central Market na may tindahan na malaki. Opo. 3 pwesto, at saka sa shopping center. Aba, galing, no? Natuto ako doon. Natuto ako nagnegosyo, nagtitinda. At ang tatay ko, pinupuntahan ako. Anak, sabi niya, dapat mag-aral ka, nakakaawa ka paglaki. Ay hindi, tatay, dito na lang ako. Natuto ako nagtinda doon. Punta ako sa Baclaran. Nagde-deliver ako ng bra, panty, Talaga? Oo. Anong panahon na yun, kinukuha ko ng tatay ko para makapag-aral ako sa FEU. Ayaw ko talaga. Tapos mga ilang araw, pinuntahan ako ng tiyahin ko, Lydia, umuwi ka. Dahil ang tatay mo, wala na. Ay, Diyos ko, yun ang hindi ko makakalimutan talaga. Nung nawala ang tatay ko, akala ko, ang nanay ko, hindi naman bumaba ng bahay para maghanap buhay. Ako na lang. Si mister ko, si Tito Romeo Romy. Malig. Tito Romy. Oo. Shout out, Tito Romy. May jeep siya. Mm. Sabi ko, pwede mo ba ako hatid pag umaga sa palengke? Dahil hindi ko mabubuhat, hindi ko kaya dadalhin ko. Hindi nakapaghanap buhay ang nanay ko talaga, hindi niya pinagtrabaho. Hindi niya naranasan. Ako lahat. Tita, matanong ko, bakit kayo nag-abroad kung maganda naman pala yung... Ay, may panahon na talagang hindi nyo ba naasahan noon, bumagsak ang... Economy? Ang negosyo noon. Negosyo? Oo. Na-bankrupt, madami na-bankrupt. Noon. Tapos, yung mga kaibigan ko, yung mayroong kaibigan na sabi na, Lydia, mag-abroad tayo. Mag-abroad tayo, paano? Meron akong kilala, yung ating ahente na sa Japan, meron siyang kapatid daw sa Japan. Opo. O sige, kausapin natin. Magja-Japayuki. Oo. Yun. Meron kaming kaya kasama na nagtitinda, nakikinig sa amin. Opo. Nalaman niya yung ahente na yun, siyang nagsumingit. Nasingitan na yung kaibigan ko. Talaga? Ang iyak niya talaga. Siyang umalis? Siyang umalis. Diba? Sinabihan ko,
pag ano nangyari doon sa kaibigan natin, sabi ko, sa ginawa mo, hindi maganda. Sabi ko, nakiunahan ka pa. Sabi ko, hindi maganda ang ugali mo. Hindi ka masisyan. Makakaalis ka nga pero hindi ka o aabante. Sabi ko, ayun, namatay din siya. Sa hindi niya, ay hindi maganda. Hindi Nakarma, maganda. tita, no? Oo, hindi maganda pagka gumawa ka na hindi magandang sa kapwang tao. Tama po yun. Tapos umiiyak siya, no? Lydia, alis tayo ulit. Punta tayo na Saudi. Saudi naman. Saudi naman. Ay, sasamahan na lang kita dahil si daddy, ayaw niya akong Na maalis mag-abroad, na. opo. Ayaw niya na, lalo na sa Saudi. Opo, opo. Yung Oo. pinsan ni Romy, asawa siya nung Arabo, ay hindi maganda, mabigat ang kamay. Opo. Magaan ang kamay. Talagang, Nasaktan ba? ay naku talaga. Pero, na disqualified sa atin, hindi na pwedeng bumalik ng Pumunta ng Pilipinas. Opo. Pero may kaanak siya ng isa na maganda siya. Di marunong nga pumunta ng Manila. Sabi nung ahente na pinupuntahan naming agency, si Katipon, ilang beses na akong nagpapadala. Ay, Lydia, ikaw na lang hindi nakakaalis, sabi niya sa akin. Sige na, bibigyan ka ng chance, sana. Bigyan mo ko ng 1,000 peso, tapos titulo lang. Sa Huwebes, alis ka na. Sabi niya sa akin. Talaga? Ano po? Sabi ko. 1,000 o 10,000? 10,000 peso. At saka isang titulo ng lupa. Oo. Pero higit ng 100,000 ang gastos talaga. Opo, opo. Ha? Yun lang ang niya. Basta bigyan mo ko 10,000 peso. Kanya. Di binigyan, tama-tama naman, yung kapatid ko na naka-abroad, nasa Qatar. Nasa Qatar. Nagpadala ng pera sa nanay ko, nalaman ko. Sabi ko sa nanay ko, Nay, wala na akong pwesto kasi nawala na. Hindi ko na maibenta dahil wala na. Wala akong pera. Sabi ng Katipo, yung agency, bigyan ko lang siya na 10,000. Pahiramin mo ako ng pera mo. Alam ko nakakawa ka ng pera. Ay, tawagan mo yung kapatid mo. Siya ang doon ka humingi. Sabihin mo sa kanya. Binigyan ako ng pera ng nanay ko para tumawag sa Qatar. Opo. Nakatawag nga ako. Sinabi, ate, sige nakunin mo. Yung mga ibang sobra, bigyan. Humingi ka pa ng sobra para meron kang pocket money. At tama-tama naman, yung kapatid kong isa, galing sa Saudi, umuwi din na may pera. Humiram din ako ng $200. Meron akong baon na papunta dito. Nung paalis na ako, kasi member ako sa church, Mormons ako, Latter-day Saints, Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints. Nawala ang tatay ko, hindi ako pinabayaan ni Lord. Binigyan ako ng bakit ayaw kong mag-aral noon? Meron pala dahilan. May reason. Oo. Pati yung kuya kong panganay, napaaral ko pa noon ng engineering, chemical engineering. Nasa Cebu siya. Doon ko pa napaaral. Galing. Oo, dahil maganda ang hanap buhay ko noon. Tapos, ganun nga, nakaalis ako. Alam mo ba, ang dala-dala ko, ang Book of Mormons at saka Holy Bible. Dala-dala ko yan. Nagpa-fasting ako dahil alam ko na hindi ako makakabalik kaagad dahil alam ko ang kasaysayan papunta dito. Opo. Walang papel. Opo. Saka, Undocumented. Oo. Nandun ako sa eroplano.
Di nagdadasal ako, nagpa-fasting ako. Umiiyak ako noon dahil alam ko hindi ko yung mga anak ko. Iniyakap ako, ano sila. Kabukasan pa naman yun. Yung panganay kong anak 18 years old. Ano siya? Magdedebo. Opo. Di, ganun nga. Napapaiyak ako. Sandali Okay lang lang. po yun, tita. Dahil nga, may iwanan ko sila. Dahil hindi ko man sila na alagaan nung maliit sila. Opo. Dahil umaga pa lang aalis ka na para magtinda. Doon sa negosyo nyo. Oo, sa negosyo. Umaga pa lang, gabi ka na uuwi. Tapos tulog na sila. Pagka may okasyon sa school, ang mother ko sa mga kapatid ko, sila ang nag-aalaga. Hindi ko sila naalagaan. 3 sila. Yun ang pinakamalungkot na kasaysayan ng buhay na isang magulang. Ako, sinabi ko sa nanay ko, Nay, napakapalad mo. Sabi ko, ilang apo mo, ilang kami, 10 kami. Nakita mo lahat sila. Ano? Nakita mo sila lumaki. Sila ang kasama mo. Ako, hindi ko man naranasan na yun lang ang bunso ko, si Jerome, na anak ko, na pag-aalis ako, tatayo sa higaan, ikis niya ako. Ano? Nung, meron pa palang pasaysayan. Yung palang, nawala na yung tindahan ko sa palengke. Nakapag-stay ako ng bahay ng 2 years. Doon ko naalagaan ang mga anak ko. Doon pa lang? Oo. Ay, napakahirap naman, walang pera. Dahil wala ka nang hanap buhay. Sabi nung anak ko, si Jerome, yung puso, nag-aaral siya. Nay, sabi niya, huwag mo na akong bigyan ng baon. Basta pakainin mo lang ako ng umaga ng kanin. No? Lalakad na lang ako. Lalakad na lang ako. Ay, napaiyak ako noon talaga. Hindi ko akalain mga anak ko nung panahon na yun. Natuto kong magluto ng bibingka. Ayun, doon kayo nag-start magluto. Sa 2 years yan, ha? Opo. Na-experience ko yan, magandang buhay. Na ganun. Kaya lang, hindi sapat. Hindi sapat. Kaya talagang Kulang pinustro talaga. nyo na yung Oo. pag-abroad. Oo. Yun nga, nakaalis nga ako. Nagpa-fasting ako sa airport, nasa airlines. Binuksan ko yung aking Book of Mormon. Nabuksan ko. Nandun talaga lahat ng promise ni Lord sa akin. Nandun ako sa taas ng aeroplano, nagpa-fasting ako. Doon ko nakuha ang message niya ni Lord sa akin. Napakanipis niya sa akin. Parang nakakausap ko siya. Sa akin, testimony, talaga si Lord ay buhay. Sumasagot lahat ng kailangan mo sa buhay. Kaya lang maghintay ka lang ng tamang panahon. Nakarating kami nakababa kami. Nag-hotel kami. Saan bansa kayo bumaba, Sa tita? Yugoslavia. Yugoslavia. Dinala kami sa hotel. Ilang 12 kami. 12. Kaumagahan, mga bandang 4 o'clock ng umaga. Madaling araw? Oo. Kinuha kami. Kakuha namin sinakay kami sa van. Opo. Parang ganito, para kaming sardinas. Tumatakbo yung aming sasakyan. Nasa boundary na kami. Huminto ang ang van namin. Tapos, yung mga binuksan ng van,
tuto chinese, sa amin. No, 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 sabi na, sana Pilipini. Ay, kami Pilipino. Ano, we are all Filipino. Namin, ano, ay, binaba kami. Dinala kami ulit sa boundary. Opo. Mga kaibigan ko, mga kasama ko, pinasok sila sa isang room, pinag-i-interview. Ako, hindi ako dinala. Nandun lang ako, pinaupo ako. Are you a teacher? Yes, of course. Ako naman. Kahit hindi. Hindi, oo. Di, alam nila, may yun akong Book of Mormon. Saka Holy Bible. Di ganun. Sabi na, di natapos na yung interview. Sige, anya, bumalik na kayo. Anya, balik kayo sa saan kayo nang galing. Opo. Sabi, pagka nakita ko kayo, hindi kayo namin papatawarin. Ay, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Hindi na ako mapakali, Diyos ko. Di, bumalik kami sa Sa hotel. Ay, tawagan niyo si Katipon, sabi ko. Ako yung uwi na, hindi na ayaw ko na. Isa lang ang buhay ko, sabi ko. Mababayaran ng utang. Hindi ba? Tama. Baka mawala na yung buhay ko pa, paano mga anak ko? Kung didiretso kayo. Oo. Ay, hindi. Ayaw ko, sabi Ano ko. nangyari? Sabi, ay, diyan ka. Sabi ni Katipon sa akin. Magtiwala ka sa sarili mo, sabi niya Opo. sa akin. Di, umaga na naman, alas 3. Mas maaga na. Kinuha kami, ako unang kinuha, dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa. Si, Ano? Tigda-dalawa kami. Kinuha. Di, ako una-una sabi ko doon sa nag-guide sa amin, Sir, you can you promise that we can arrive in our destination? Sure. Ano naman, marunong mag-English. Opo. Ba, nakawig ng pambabae. Kaming dalawa. Dalawang kotse. Si- 6. Opo. 12 kami. Ako unang-unang nilang kinuha. Di, umalis na kami, 6. Ba, nasa gitna kami ng daan. Tumatakbo yung aming kotse. May mahabol na sirena. Ay, tatay ko, yan na nga sinasabi ko eh. Sabi ko. Yan na nga sinasabi ko po, Lord. Tulungan mo po kami. Alam mo ba, yung tatlong kasama ko, kotse, sila ang nagpahabol. Kami ang bumabante. Talaga? Oo. Tapos sabi nila, di dumating na kami dito sa destination na bumaba kami. Doon sa gubat, may ano ba yung dadaanan namin? Talon. Talon, may Oo, mga... talon. oo. Tapos hanggang tumatakbo kami, may naririnig ko yung mga aso. Lord, yung kasama kong Ilocano, di may bit-bit kami. Halika, manang-manang sa akin. Ako magbibit-bit ng karga mo. Ay, papaano? O sige na nga. Tara, basta hawakan mo ko, takbo tayo. Doon sa kabilang daan, nandun yung yung kotse na Naghihintay sa sinakyan inyo. natin. Opo. Sabi niya, ay pasalamat ako kay Lord. Yung kasama kong tumakbo, kasama kong sa tatlo, nandun yung sasamahan ko na tutulong sa akin na may kapatid siyang dito sa Nandito Italia sa Italy. Oo. na may asawang Italiano. Nandoon siya. Buti Naging na lang. kasama ko. di nakasakay kami ng kotse. Punta kami sa Venice. Sa Venice kayo pumunta. Oo, doon kami bumaba. Nagkotse, nagtreno kami papuntang Central Market. Central Centrale. Market. Sa Centrale. Central Station. Oo. Hindi pa ganyan kaganda yung... So, dumating na kayo dito sa... oo. Nakarating na kayo ng Milan. Oo, Milan. Di, sabi ko doon si Ate Lita, isasama mo ba ako sa... Ay, oo. Ayun ang pangako kay Katipon. Opo. Na ikay kukunin ko. Anya.
Ay, salamat. Sabi ko naman, di ganun nangyari. Di isang linggo lang ako doon. Ano, pinaban. Pero binigyan ako ng, kasi malamig. December. Winter noon. Oo, December. Oh. December ako na. So hindi nyo in-expect na ganun kalamig? Ay, oo. Yung sa sa Lugoslavia, may yelo pa eh. Takbo kami. Di gano'n. Di isinama ako. Nandun ako, binigyan ako ng Winter clothes. na sweater, sakay ganito. Opo. Oo, makapal. Tapos sabi niya, Ate Lydia, tawagan natin yung telephone number na ano. Noon kasi, nandun ako sa Pilipinas, ahente na ako ng CAP. Opo. Educational Assurance. Sabi nung kaibigan ko, naging ahente ko, nandun ang mama ko. Ibibigay ko yung telephone number niya at tawagan mo dahil may bahay siya doon. Doon ka. Okay. Di nga, tinawagan ko. Sabi nung, sabi ni Ate Rowan, yung nanay niya, o sige, susunduin ka namin dyan. At kukunin ka namin. Tapos, yung pala, nakikipag-border lang siya. Tapos, hindi pala, nagkaroon pala ng discommunication sila. Pero, binigyan ako ng telephone number nung sa Lucania, na nandoon. Tinawagan ko si Ate Opi na taga San Fernando. Na, ay, sabi, swerte ka, sabi, meron pang isang bed dito. Malaking bagay sa akin. Talaga yung promise ni Lord, talagang binuntayan ako. Ang mga kasama kong pumunta dito, nadatnan ko sila na nakatira lang sila dito sa Cordusio, bahay ng madre. Opo. Pag umaga, bumababa sila. Lumalabas Gabi na lang sila papagi. So doon na sila natutulog tapos alis sila kinabukasan. Ako naman, meron kong kaibigan na nakabaryo na kasama ko na tulungan ko na punta dito. Sabi niya, Lydia, pwede mo ako isama. Ay, oo, sige. Dahil ang bed, malaki naman. Ganun. Magkasya tayo. Ilang kayong tao doon sa bahay na tinira niyo dati? Ang dami namin. Talaga? Oo. Ang dami namin noon. Hindi. So, ibig sige. sabihin, Tapos, madami kayo doon sa bahay? Oo. Yung isang room, ilang kami? 6. Sa isang room? Sa isang room. Pero double deck. Opo. Mga double deck. Ako, naka-double deck ako sa ibabaw. Tapos, tama-tama, doon sa isang kwarto, madami sila, 6 din. Madami din. Di ganun. Hindi ako nakakalabas ng bahay. Opo. Dahil hindi ako marunong magsalita. Hindi ko alam yung mga Ako, naiiwanan ako, naglilinis ako, nagluluto ako. Tapos, may dumating na nakapampangan na taga San Fernando. Sila, naka-istorya ko, may silang kilalang missionary. Opo. Doon ako nabuha. Kasi hinahanap ko yung church. Di ganun. Nakilala ko yung mga missionary. Tinulungan nila ako. Sinabi nila kung nasaan ang church. Sinama nila ako. Tapos doon, mga missionary, pinupuntahan na ako. Pagka umaga, kinukunan nila. Tinuturo na nila sa akin kung paano ko magsasakay ng tram. Oo, biyahe tram. Di ganun nga. Tapos tamang-tama naman yung tumulong sa akin para makilala ko yung mga missionary. Uwi ng Pilipinas. Sabi niya sa akin, Lydia, ikaw na lang muna mag-substitute sa akin. 24 hanggang January 7, substitute ka. Sa Substitute montanya, sa trabaho. Okay. Sa montanya. Sa bundok? O, bundok. Sa Chibena. Ay, napakaganda ng bahay. Anong trabaho, tita?
paglilinis ng bahay. Naglilinis ng bahay. Okay. Oo. Di, ang laki ng bahay, ang ganda. May swimming pool, up and down. Magandang bahay. Saka presko sa montanya. Nasa montanya. Oo. Nasa May kastanyas. First time nyo makakita Oo. na. At saka merong prutas. fresh. Fresh. Oo. Nabuhayan ako. Alam mo ba, binigay kagad sa akin ang sweldo kong 600 lira. Lira pa nun. Oo. Di pagkatapos na nabigyan ako, umuwi na ako ng ng Milan. Nakabayad ako ng bahay. Nakapagbili ako ng gamit ko, ng kordero, bigas, pagkain. Opo. Tapos nakapagpadala pa ako ng pera sa mga anak ko. Di masaya na tapos nabigyan pa ako ng 4 na oras na umaga nung senyora ko. Opo. Nirecommend ka sa iba? Oo, meron siya. Dito. Binigyan talaga? ako. Oo. Nakapagtrabaho ko ng 4 na oras dito sa Matanda. Opo. Hindi pa ako marunong magsalita. Paano ka nagkakaintindi? Kasi yung amo kong sinamahan ko sa Chebe na English speaking, taga Israelan Opo. sila. Ah, Mayaman okay. sila. Hindi sila Italiano. English speaking sila. Di ganun nga nangyari. Yung matanda, dito, 4 na oras ako. Hindi ko alam pa paano. Di umpisa, Lydia, siya ako, ayuto. Di dala-dala niya yung labahan na pumot. Ayuto. Di umpisa na, alam ko na, na-realize mo na. Tapos, dope skala. Ano yung skala? Double makina, ganyan. Hindi, wala pa akong alam. Opo. Pero natuto ko, Unti-unti. natuto ko sa matandang yan. Okay. Napakabait. Pag-aalmusalan ka na, lahat, ganun. Di ganun nangyari. Tapos, mayroong matanda, binigyan ako ng 3 oras ulit sa may Bunarote. Ibang amo na yun. Ibang amo, Ibang amo Bunarote. na. Di doon ako. Di English speaking din naman. Hindi ako nahirapan. At saka walking distance. 3 oras, di 3, di 4. 7 hours na kayo. 7 hours. Tapos nakakuha ko ng 2 oras ng gitna na Okay. sa ng fashion model na dinisimula yung kanilang Opo. 10 na. Oo, 9 hours na. Oo. Oo. Kaya sa 6 na buwan, yung sinasabing blessing, nakuha ko yung lupa. Talaga? Nabayaran mo na yung... Nabayaran ko. Nabayaran nyo na. Tapos unti-unti yung mga obligasyon ko. Wala man 10 months. Natapos nyo? Close. Galing. Oo. Ang laki ng grasya na binigay ni Lord sa akin. Talagang touch si Lord pagka binigyan ka ng grasya. Hindi mo akalain. Dapat nating mahalin talaga si Lord. At hintayin mo ang tamang panahon. Tama po. Yun. So tita, ano yung na-realize nyo sa buhay nung kayo naging isang OFW? Anong mga na-realize nyo? Na-realize ko ang kababaan loob. Opo. Hindi ba? Na intindihan mo ang mga taong nagkakasala sa'yo, bakit nila nagawa yun? Kaawaan mo sila. Kakaawaan mo sila dahil nakakagawa sila na hindi maganda. Opo. Kaya lang, magbibigay ka ng example sa kanila para Tita, ma-realize nila. Masasabi niyo po ba na worth it ang inyong pag-abroad?
Oo, bakit hindi? Napaaral ko yung mga anak ko. Opo. Ha? Nakapaaral sila, nakaano sila. Oo. Asan ang mga anak nyo ngayon? Ay, anak ko ang panganay. Nagtatrabaho sa Yokohama. Yokohama sa Yokohama. Japan. Hindi, dito Ay, Yokohama sa, na- ano, na dito sa, saan ba yun? Sa, Nandito rin sa Italy. ay hindi, Okay. sa ano, sa atin. Sa Pilipinas, Oo. sa Yokohama na company. Company, Okay. oo. Pinadala siya na 2 months doon. Okay. Na pinaaral. Sila ang unang-unang tinrain ng Yokohama Okay. kasi may pabrika. Tapos yung pangalawa kong anak, nakatungo dito. Bago siya nakatungo dito, nagtrabaho siya American Online. Okay. Tapos si Jerome, Yung bunso. nag-aaral noon. Opo, nag-aaral pa noon. Oo, nag-aaral ko sila. Tapos nakuha ko sila. Dito. Dito, na-petition ko siya. Wala pa siyang 18 years old noon kasi. So yung bunso mo lang ang nakuha mo lang dito? Mm-mm. Siya lang Pati yung si dito? Lenlen. Ay, yung second? Oo. Okay. Kaya lang umuwi siya dahil nga parang hindi niya kaya ang lamig. Okay. Hindi. So yung Nandun bunso nyo ngayon. nandito pa Oo, hanggang ngayon? nandito. Okay. Yung pangalawa ko nasa atin, sa Pilipinas. Ano siya, online. That's good, that's good. So, tita, ang ganda ng story. Kung may babalik nyo ang panahon, anong mas pipiliin nyo? Yung mga ibang bansa pa rin, mag-abroad, o Hindi pipiliin natin- mong alam magstay mo na ba, lang sa atin? Eric? Alam ba, Eric, Opo. hindi natin kayang husgahan ang panahon. Opo, tama. Kung anong kapalaran natin, nandoon tayo. Mm. Ayaw kong magsalita ng patapos dahil si Lord ang nakakaalam. Opo. At tayo binibigyan ng message niya kung anong nararamdaman natin. Mm. Yun ang aking alam. Si, tita, kayo dumating dito, bata pa kayo. Ay, Ngayon, 45. Ilan taon ka na ngayon, tita? If you don't mind me asking. 76. 76-year-old ka na dito. Oo. So more than 30 years ka ng OFW na nandito sa Italy. Alam mo ba, di ba, nung tungo ko dito, nung ang una kong destination, nakakuha ko ng isang bahay sa sa Lambrate. Opo. Tapos, ang trabaho ko nga dito, pag umaga, bumababa ako, nagdadala na ako ng luto. Kutsinta, puto. Yun yung tatanong ko sa inyo sunod eh. Oo. Kasi mga kakwentuhan, no, si tita, nakilala ko to nung bagong dating pa rin lang ako dito sa Italy. Ako'y naghahanap ng makakainan kasi galing sa trabaho. Kalimitan dito sa zone na to, mga restaurants lang. So pag katulad namin mga OFWs, pag kumain ka sa isang restaurant, yung sisweldohin mo sa ilang oras mong trabaho, pangkakain mo na lang. So tama-tama nakilala ko si tita, may dala siyang karelo, yung parang shopping bag ba tawag doon, yung may gulong. Sabi ko, binati niya ako, kababayan. Sabi ko, opo. Sabi niya, baka gusto mong bumili ng... Inalok niya ako ng pagkain. Nagtitinda pala si tita. Doon ko nakilala si tita na siya ay nagtitinda ng mga pagkain Pilipino. Sobrang natuwa ako. Sabi ko, ay naku tita, saktong-sakto ang dating niyo sa akin kasi alam ko ngayon mayroon na ako mabibilhan ng pagkain. So tita, kailan kayo nagsimulang magtinda-tinda? Nagtinda-tinda. Opo. Nung nasa Lambrate ako, Opo. trabaho ko dito, tapos na ako alas 12. Napunta ako sa Cadorna. Opo. Ang daming Pilipina, nangangailangan ng almusal. Opo. Magluluto na ako ng pagkain. May empanada, may kutsinta, puto, ganon. Masipag ako nagluluto nun eh. Mabilis ako. Opo. Pagkatapos ng alas 12, takbo na ako dito sa parking to. Kaya love ko itong parking ito. Ito,
tumulong din sa akin. Opo. At saka madami akong nakilalang kaibigan dito. Yes, tama po yun. At saka pagkatanghali, mga alas 12, makikita mo sila kumakain. May kanin, may May ulam, ulam. may sari-sari na. Alam mo ba, 2 karelo ang dala-dala ko, kasama ko ang asawa ko. Tapos dito nagkakaipon-ipon yung mga Nagkaipon, Pilipino oo, pagtanghali. pagkatanghali. Yun yung time ng break time nila. Oo. Sakto dito sila tumatakbo Oo. kay Tita Lydia. Kakain dito, Mm. magkikwentuhan ng ilang minuto, Minuto. Alis na. sabay takbuhan na Mga ulit. bandang alas 2, wala na. Alis na. Ako, lalakad lang ako dito sa Bonarote. Apo. Nandiyan ang trabaho Sunod ko. na trabaho. Mm-mm. Oh, yun. So, Tita, ang tagal nyo na dito sa Italy, no? Hindi nyo ba naisipang umuwi na sa atin para for good na? Ay, ayaw ko magsalita ng patapos. Nandito, alam mo ba ang buhay dito? Napakasarap din. Opo. Nagkasakit ako. Napunta ako sa Pronto Soccorso. Wala kang babayad, mas na isang kasi may gamot, Opo. may doktor. Opo. Anda, yung mata ko nga, ni laser, wala din akong binayaran. Na din ako. Meron akong sakit na na diabetes. Ang gamot ko, libre. Opo. Oo. So, yun yung Anong isang... hanapin mo pa? Opo. Yun yung isang napakagandang Mm-mm. sinasabi nating how do you say, privileges natin dito sa ibang bansa, especially dito sa Italy mismo. Yung healthcare system dito ay napakaganda. Oo nga't medyo mataas yung binabayaran nating tax, kung meron man. Oo. Pero at least alam mo na nagagamit natin. Nagagamit. Di ba? Mm-mm. So, pati basta- si Tito Romy, no? Oo. Alam mo ba, nung talagang, siyempre, dumating ang edad ko, 65, noong 60 pa lang, na-approve ng yung pension. Pension, opo. Nag-ano ko ng pension ng 60. Humingi na ako ng sa senyora ko, ng papel na Lydia, hindi pa pwede. 65, sabi niya. Parehas tayo. Sabay tayo. Sabi niya, pero nakapas na ako ng papel. Opo. 65, 64, disoccupatione ako. Noong 65 na ako, tamang-tama, nag-pension ako, dumating sa Okay. bahay. Hindi pa mahirap ang Kumuha ng pag-apply pension. nun. Nag-apply. Mm. Sila na mismo. Pati yung karta identita ko, yung sojourno. Sojourno, opo. Yung permit to stay. Oo. Sila pang walang hirap. Yung panahon na yun. Opo. Iba na ngayon. Di nagkaroon. Magsi-65 na ako, may dumating na 4 na buleta na dapat pumunta ako sa sa posta. Hindi ko alam baka ano ito, sabi ko, nagpasama ako sa kumari kong Grace. Sabi niya, tara, punta tayo sa posta. Alam mo ba, pera pala yun. Pera pala para sa'yo. Tigpa 500. Oh, 4 galing. yun, 2,000. Oo. Euro na yun. Hindi. Lira. Lira pa lang. Mm-mm. Lira pa nun. Magandang kasaysayan. Thank you kay Lord. Di ba? So ibig sabihin, Tita, habang nandito kayo, dito na kayo, kung sasabi yun, sabi nyo kanina, hindi naman kayo nagsasalta ng tapos, pero hindi nyo ba namimiss ang ating bansa? Kauwi-uwi ko pala. Talaga? Ay naman pala. So umuwi-uwi Pag kayo. ganyan-ganyan na lang. Ayun, sarap ng buhay. Siyempre, nung umuwi ako, nandun yung kapatid kong bunso. Nagkita-kita kami, pinasyal kami. Noong 1 taon naman, pumunta kami, doon ko palang nakita ang Ilocos. Talaga? Ay, pero Tita, Masarap ang ibig sabihin, libot-libot. pensyonada na kayo. Mm-mm. Bakit hindi na lang kayo magpasarap sa buhay? I mean, di ba, ang mga anak nyo, okay na naman. Nako. Pero bakit nagtitinda ka pa rin hanggang ngayon?
enjoyment. Okay. So, nag-i-enjoy pa rin kayo sa ginagawa nyo. Oo. Ang Oo. dami. Lalo na nung unang-una pa akong dumating dito, ang mga kaibigan pa lang, nandito mayroong picture na sama-sama kami. Punta kami sa Asti, punta kami ng Venice. Yun. Noong pang bata Opo, ako. Pero opo. ngayon, hindi na ako pwede. Ayaw ko. Hindi Nahirapan na na kayo ako maglakad. pwedeng lumakad. Meron ng diferensya. Ayun. Sa 76 na ako eh. Opo. Makiedad na rin ako eh. Tita, isang bago tayo magtapos, no? Tita, meron ka bang pwedeng maipayo o masabi para sa ating mga katulad natin, mga OFWs, kahit nandito sa Italia o saan mang bansa, meron ka bang pwedeng maipayo sa kanila? Oo. Iyon ay malaking grasya kanya. Kaya kasabi na nga ni Katipoy, yung head ko, na sa pagka nakarating ka na sa Italia, pangalawang buhay mo na yan. Husayin niyo na yan. Okay. Pakamahalin niyo na ang inyong kapalaran dahil nandyan ang kaligayahan ninyo. Mga anak ninyo, mga kamag-anak ninyo, magulang niyo, mabibigyan niyo ng magandang kasiyahan. Kaya ang bigyan niyo ng love ang mga tao. Lalo na nung minsan na meron ako nakasakay, yung bang talagang hindi ko matiis. Parang ang lalim-lalim ng problema niya. Opo. Sinamahang pinuntahan ko, anak, sabi ko, parang hindi maganda ang nangyayari. Nakikita ko sa mukha mo, napakalungkot mo. Bigyan mo ligaya yung katawan mo. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Sabi ko, yung problema niyan, palipasin mo, ibigay mo kay Lord. Huwag kang magpakita ng kalungkutan sa buhay mo. Hindi ka liligaya. Dapat nandito tayo sa mundo, magpakaligaya tayo, magpakababa tayo. Kung sino mo nagkakasala, nagkakamali, bigyan mo ng katuwiran, bigyan mo ng magandang kahulugan para maalis yan. Opo. Para hindi ka matukso sa kalungkutan. Opo. Kaya sabi ko kay Daddy, sabi ko, ayaw ko malungkot. Dapat laging masaya. Oo. Ganun nga. Para naman po sa para naman sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na may mga kamag-anak o mga kapamilya na nasa ibang bansa nagtatrabaho bilang isang OFW, ano naman po pwede niyong maipayo sa kanila? Dapat alalahanin nila ang ibinibigay nilang pagmamahal sa inyo, ibigyan nyo din ng pagmamahal. Yun. Galing. Katwiran at mahalin nyo yung pinaghirapan. Napaka-importante. Ayun. So, yung mga kakwentuhan, siguro naman nakakatuwa yung kwento ni Tita no? Marami siyang pinagdaanan simula nung siya nag-decide na mag-abroad. Ngayon, eto na siya, pensyonada na. Pwede naman siyang tumigil na magtrabaho pero patuloy niyang ginagawa yung trabaho, yung kanyang passion sa pagluluto para magtinda. Para yung mga katulad naming mga Pilipino na nandito sa paligid niya, mabusog niya ng kanyang pagkain at ng kanyang pagmamahal na rin. Yun, Thank you. sa kanyang mga words of wisdom ni Tita. Kasi kung hindi niyo matatanong, tuwing nandito kami mga Pilipino pag tanghali, palitan ng istorya, di ba? Oo, Palitan ng kapalaran. kwento, ng kapalaran, ng tungkol sa trabaho, sa buhay, sa pamilya. Dito nagmamaritesan. Di ba, Tita? Oo. So yun. Ako nakikinig lang ako. Opo. So yun ang yun ang isang magandang sa karanasan ni Tita, yung makapagbigay din siya ng hope at
pagmamahal at pag-aaruga bilang parang nanay na namin si tita dito eh. Diba, pag nandito kami. So alam namin, pag tanghalian, meron kami tatakbuhan na pwede kami kumain. So wag lang umuulan, tsaka wag lang sobrang lamig. At si tita baka tumigas ang tenga. Ayun. Ayun, so tita, maraming salamat po sa inyong Thank you, Eric, sa pagbibigay ng istorya at pag-share ng inyong kwentong OFW sa atin. Maraming salamat po. At tita, batiin niyo ang inyong mga anak. Hi, Racel. Len. Pag-usayan mo, anak. Kasi dalaga po siya hanggang ngayon eh. Naghahanap po ng jowa. Hindi. Hindi. Ayaw, tama na lang yung ganyan. Ayun. Oo nga, kung ano po, anong pwede niyong, baka meron kayong gustong message sa inyong mga anak. Jerome, Ayan. ang babait ng mga anak mo. I miss them, lalo na si Duen ko. Ayun. Yung bunso. Ayun. Parang ikaw nung maliit ka. Talaga. Ayun. So tita, again, thank you so much Thank you for din. gracing our channel para sa inyong napaka inspiring at sobrang nakakatuwang kwento na sa pagbahagi sa amin ng inyong parte ng buhay nyo bilang isang OFW. So again, mga pakwentuhan, hanggang dito na lamang po at kita-kita ulit tayo sa mga susunod nating mga episode. Ha? Maraming salamat and hanggang sa muli. Ciao!